Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo, sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. May mga panahong napapansin ni Carla na tila pabago-bago ang takbo ng pananampalataya ng maraming tao. May bagong uso sa pagtuturo, bagong paraan ng pagpapahayag, at bagong pangako na mas malalim na karanasan sa Diyos. Hindi lahat ay nahahayag na mali, ngunit mapapansin na unti-unting napapalitan ang sentro nito, at hindi na ang Ebanghelyo ni Kristo, kundi ang kagustuhan at opinyon ng tao. Isang umaga, habang tahimik na nagbabasa ng Biblia si Carla, tumigil ang kanyang mga mata sa 2 Tesalonica, 2 kabanata, talata 15. Ang paalala ni Pablo ay malinaw, magpakatatag at panghawakan ang katuroan, na minsan nang ipinahayag. Naunawaan niya na ang tinutukoy na katuroan ay hindi sa tradisyon ng tao, kundi ang katotohanang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga apostol, ang Ebanghelyo ng biyaya. Ang pananatiling matatag ay bunga ng gawain ng Diyos sa kanyang bayan. Ang ating kaligtasan at patuloy na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa ating tibay, kundi sa katapatan ng Diyos. Gayunman, ginagamit niya ang kanyang salita bilang pangunahing paraan upang patatagin at ingatan ang kanyang mga hinirang. Kaya't ang pagtindig sa katotohanan ay hindi gawa ng kayabangan, kundi bunga ng pagpapakumbabang kumakapit sa salita ng Diyos. Unti-unting napagtanto ni Carla na ang pagiging tapat ay hindi palaging kapansin-pansin o popular. Minsan, ito'y tahimik na pananatili, patuloy na pakikinig sa salita, pagtitiwala sa biyaya ng Diyos, at pagtanggi sa mga aral na lumilihis kay Kristo. Sa ganitong paraan, ang bayan ng Diyos ay nananatiling matatag, kahit sa gitna ng panlilinlang at pagbabago ng panahon. Sa iyong araw-araw na buhay, ano ang mga tinig na humihila sa iyo, palayo sa malinaw na katotohanan ng Ebanghelyo? Paano ka tinatawag ng Diyos na muling kumapit sa kanyang salita ngayon? Panginoon, salamat po sa iyong salita na siyang matibay naming sandigan sa gitna ng kalituhan at panlilinlang. Itanim mo po ako ng malalim sa katotohanan ng Ebanghelyo. Tulungan mo akong manatiling tapat at matatag, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa biyayang nagmumula sa iyo. Ingatan mo ang aking puso at isipan hanggang sa wakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen.